Now will we see more of these intense rains this week? Let's go on and ask Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar. Glyza, magandang hapon. Hanggang kailan ba natin mararanasan tong pag-ulan na ito? Sir Diego, so far po ang assessment po ng Pag-asa ay full week po ulit until the weekends ay meron po tayong inaasang mga pag-ulan dulot ng habagat. While for the next 3 days po ay mga significant rainfall po yung na-expect natin over the western sections po of Luzon. Sa kasalukuyan po meron pong rainfall warning po dito sa Bataan, Metro Manila at dito po sa Zambales, paging sa Pampanga, Bulacan at Rizal, pati na rin po sa Cavite. Samantala, orange naman po sa Zambales o ilang bahagi po ng Zambales, Pampanga, ilang bahagi din po ng Rizal, Bulacan, Cavite at dito po sa may bahagi po ng Batangas, maging dito po sa San Pedro sa Laguna. Yellow rainfall naman po sa ilang piling lugar sa Tarlac, nalalabing bahagi po ng Rizal, Pampanga, dito po sa ilang bahagi rin po ng Laguna, Quezon Province, Bulacan, Cavite. So generally po, warning po ang malaking bahagi po ng Calabarzon, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. So yun po yung mga, kasama na po ang Metro Manila. So yun po yung mga areas na nakakaranas po ngayon ng mga significant rainfall in associated po with the habagat. So ang tansya po natin dyan ay magiging tuloy-tuloy po yung magiging pag-ulan, specifically sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at dito po sa may bahagi po ng Metro Manila and Calabarzon area and then Occidental Mindoro for the next 3 days. Well, Glyza, narinig ko yung report kaninang umaga na may LPA daw sa loob ng PAR. Nakaka-apekto rin ba ito sa habagat? Tama po yan. Lalo na po ngayon na continuous po yung habagat pag meron po tayong low pressure area o bagyo either sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility just east or northeast po ng the country ay affected po yung pag-iral po ng habagat. So dahil po meron po ulit isang low pressure area sa kanan po ng Pilipinas ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan dulot po ng habagat. Kamusta naman yung mga dams, Glyza? May mga bubuksan na bang mga gates like sa Ambuklao at Binga Dam? Dahil ito, medyo tuloy-tuloy na ito eh. Opo, so far mas dumami pa po yung gate na bukas sa Ambuklao at Binga. Ngayong araw ay nakabukas po yung 5 gate ng Ambuklao at 6 naman po sa Binga. Yung Angat naman po, ito po yung siguro po silver lining po dito sa mga pag-ulan. Umaangat na po din yung elevation sa Angat Dam kung ito po kasi ang nagsusupply ng ating tubig dito sa Metro Manila at medyo malaki pong bahagi yung kinikater niya pong area. So yun lang po yung medyo good news po pagdating po sa mga dam, yung Angat. And for Ambuklao and Binga, yun nga po nagbukas o dumami pa po ang nakabukas na gate sa Ambuklao at Binga. Alright, Glyza, kasi pag tinitignan mo yung graphics sa screen natin, makikita mo talaga na Luzon lang ang tinatamaan itong mga pag-ulan. And balita ko sa may Mindanao area, some parts doon medyo mainit daw. So ano ang forecast natin down south? Yes po, sa Mindanao and then sa eastern section po ng Visayas, expect po natin dahil po for the last weeks po ay halos wala pong ulan na itatala po doon o yung longer period of rains ay medyo mas mataas po ang expected nilang heat index. Actually po may mga areas po doon na nasuspend due to level po ng heat index nung nakaraang araw. Alright, maraming salamat sa update na yan. Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar.